Magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng nakaantabay sa atin at sa atin pong himpilan, sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin, ang akin pong pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Angko ng Perpetual Help National High School. So, ako po ay ang paksa po na tatalakayin natin sa ngayon ay tungkol po sa kabutihang panglahat, susi ng pagkakaisa, ng pamayanan, ng paaralan, ng komunidad, at ng lipunan natin. So yan po ang ating paksang tatalakayin sa ngayon. Kabutihang panglahat, susi sa pagkakaisa ng pamilya, paaralan, pamayanan at lipunan. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay magdasal, manalangin sa ating Panginoon. Magpasalamat po tayo sa mga biyayang binigay niya sa atin sa araw na ito. Sa panibagong buhay na ibinigay niya sa atin, sa bagong pag-asa, sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. So sana sa pag-aaral natin sa ngayon, marami tayong matutunan at sana'y maging madali lamang para sa atin. Alam natin na napaka maselan ng mga masalimuot ang buhay natin sa ngayon. So ipagdasal po natin yan para po magaanan tayo. Tutulungan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Okay. So sa mga bago po sa ating channel, welcome po kayo. Paki-subscribe na lang po pakipindot na lang po ng subscribe button para po ma-update po tayo kung meron po tayong mga bagong video na i-upload sa channel na ito. Okay po, salamat. So, sa mga mag-aaral, kuha na ng inyong mga modules at ng inyong mga kwaderno at mga pansulat para makapagsimula na po kayo. So, ano-ano ang mga kailangan nyong isakatuparan sa pag-aaral ninyo sa ngayon at sa mga susunod pang mga pag-aaral? So, una, sa module na ito, sa mga aralin natin na ito, so ito yung mga pasunod-sunod ng ating mga gagawin o ito yung mga hinihingi sa inyo. Una, suriin ng mabuti ang mga pangungusap sa paunang pagtataya. Sa pahina 1, isulat ang sagot sa sagutang papel sa inyong kwaderno. So, kung meron kayong pagpipilian, sabi ko nga nung mga nauna, kung meron kayong mga pagpipilian, kung titik, pakisulat ang titik, saka po yung sagot para kumpleto. O kaya kung ano po ang hinihingi, yan lang po ang ibibigay po ninyo para madali nyong masundan. Okay po. So, tapusin nyo na po yan. Paunang pagtataya sa pahina 1. Okay. Pangalawa, sagutin ang paglinang ng kaalaman, kakayahan, pag-unawa at ang mga gabay na katanungan sa pahina 2. Isulat ito sa sagutang papel. Okay, may panuto din po dyan. So, sundin nyo lang po yung panuto na ibinibigay sa inyo. Okay.
So, pagkatapos niyan, ito naman, basahin at unawain ang teksto sa pahina 2 at 3, page 2 and 3, at ipaliwanag ang kasabihan na walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. Siguro mga 5 pangungusap, okay na yon. Paliwanag nyo lang, walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. 5 or more sentences, okay na yan. Okay. Pagkatapos nyo pong sagutin yan, sagutin ng buong husay ang mga sumusunod na gawain. Isusulat nyo po ulit ito sa inyong sagutang papel. Una, pagsasapuso sa gawain 1, pahina 3. Pahina 3. Pagsasapuso gawain 1, pahina 3. Okay. Pangalawa, pagsasapuso gawain 2 at ang gabay na katanungan sa pahina 4. Okay? Pagsasapuso sa gawain 2 at ang gabay na katanungan sa pahina 4. Okay. May mga instruction naman dyan. Gagawin nyo na lang, susundin. Then, pagsasabuhay sa pahina 5, gagawin din nyo yan. Meron po diyang mga instruction na kailangan nyong gawin. At sagutan po ang pagtataya sa pahina 5 and 6. Okay, klarado din po yan. Meron ding panuto, sundan nyo lang kung ano yung hinihingi ng panuto. And then, panglima po, sa kasunduan, ang nakalagay dyan ay guguhit kayo o kaya gagawa ng video o kaya lang mahirap po tayo sa ngayon. So, siguro gawin nyo na lang. Sa akin po, sa mga akin pong mga estudyante, ang gagawin nyo po ay hanap kayo ng mga old magazines, tapos gugupitin po ninyo yung mga picture na nagpapakita ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panglahat. So, ano ba ang dito sa mga pagtatalakay natin, na babalikan natin maya-maya, sa pagtatalakay natin, ano ba ang natutunan mo? Ano ba ang mga kailangang isaalang-alang o kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng kabutihang panglahat? Hanap po kayo ng picture, yung malumang magazines nyo dyan, gupitin nyo na lang, yun na lang po ang idikit ninyo. Lagyan nyo na lang po ng label. Kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng kabutihang panglahat. O di, kung makakita kayo ng mga larawan na medyo colored, di mas maganda po. Okay po? Okay, very good. So, gawin nyo na po yun, yung mga task na yon, at ready to go na po tayo. So, talakayin na po natin yung atin pong aralin. Ang ating pong aralin ay kabutihang panglahat, susi sa pagkakaisa. Nawala kasi, ang dami. Yan.
kabutihang panglahat, susi ng pagkakaisa, ng pamilya, paaralan, pamayanan at lipunan. So, dito po muna natin sisimulan ang pagtatalakay natin. So, sa pagpapalalim. So, una po is, ano ba ang ibig sabihin sa atin ng walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang? Okay, so mayroon pong mga punto na kailangan po nating isaalang-alang para po lubos nating maintindihan ang konsepto na ito. Walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa kanyang sarili lamang. Okay, so unang punto, tayo pong mga tao ay nilikha na ayon po sa ating pagkakalikha sa kalikasan natin bilang tao, na medyo natalakay na po natin yan, na likas po sa atin yung pagiging mapagmahal. Kaya nga, at dito po sa konsepto na ito, yung ating pong para pong hindi po tayo pwedeng gumalaw, mabuhay ng tayo lamang. Kung pagbabasahan po nga natin yung kasaysayan natin ng tao, ayon po sa ating pananampalataya, lalo na kung pagbabasahan natin ang banal na aklat, ang Biblia, ay makikita natin na ang ninuno natin, si Adan at si Eva, siya lamang po yung tanging tao na nilikha na tao na. Pero po tayo po yung mga naging anak niya, tayo po ay nilikha na merong ginawang kasangkapan para tayo ay mabuhay. Yan po yung mga magulang natin. So hindi po tayo maaaring maging tao na wala po yung mga magulang natin. Kaya po tayo, isa po yan sa punto kung bakit walang sino man sa atin na maaaring mabuhay ng nag-iisa. Kasi isisilang po tayo. So kung pababayaan po tayo ng nagsilang sa atin, ng ating mga magulang, hindi po natin kayang mabuhay na mag-isa. Maski nga po yung hayop, hindi po sila nabubuhay kung pababayaan sila sa pagkasilang nila. Simula sa pagkasilang nila. Kailangan po silang alagaan, gabayan ng kanyang mga magulang. So, yan po ang isang punto. Walang sinumang tao ang maaring mabuhay para sa sarili lamang. Sunod, ano po yung sunod na punto is, ang ating mga gawain ay panlipunan dahil natututuhan natin ito kasama sila. So, lahat po ng kilos natin, lahat po ng ginagawa natin ay para po yan sa lahat. Ibig sabihin, anuman ang gawin natin, mapasama man yan o mapabuti, ito po ay mayroong direktang epekto sa mga tao. Halimbawa, gumawa ka ng nagnakaw ka. Halimbawa lang po, mayroon kang kinuha na hindi sa iyo. So,
maski na po wala kang kasama, nung gawin mo po yun, dahil hindi po yun sa inyo, yung ginawa natin, maaring yung kinunan natin ng bagay na yun, kailangan po niya yun, yung bagay na yun. So, instead na siya yung nakikinabang, ikaw yung nakinabang. So, ibig sabihin, mawawala po yung kanyang, maaring yung bagay na yun, ikabubuhay po niya yun. So, apektado po siya ng ginawa natin, maski solo ka. Maski solo mong ginawa yun, pero yung ginawa mo, merong epekto sa kanya. Yun po ang ibig sabihin niyan. Lahat po ng ating ginagawa ay panlipunan. Meron po yung direktang epekto sa atin bilang tao. Okay. So, bigyan pa po natin ng isa pang halimbawa. Ang atin pong mga ginagawa ay panlipunan. Halimbawa, itong nakalagay dito sa module ninyo. Pinalaki ka, tinuruan ka ng mga magulang mo na yung mga gawaing bahay, tinuturo yan sa atin. Halimbawa, tuwing umaga, naglilinis ka ng bakuran, nagwawalis ka. So, kapag ginagawa mo po yun, lalo na kung ginagawa mo yun araw-araw, nakikita ng mga magulang mo, uy, ang anak ko, ang galing, napakasipag. So, nasisiyahan silang nakikita kanila na nagsisipag ka, nakikita nila na naglilinis ka ng bakuran. Yung paglilinis mo na yun, meron po yung epekto habang lumalaki po tayo, yung kabutihan na yun na ginagawa mo, madadala mo kasi yun sa ating paglaki. Kaya maski saan ka man mapunta, maski na hindi sa inyo, makakagawian mo na yun na ikaw ay matulungin at naglilinis. So hindi ka magiging pabigat sa lipunan mo. Dahil kung nasaan ka, malinis ka sa kapalibutan mo. Makikita mo ngayon na maski na nasa lansangan ka, hindi ka basta-basta magtatapon ng basura kung saan-saan lang. Kasi nakalakihan mo na ay kailangan malinis yung kapalibutan mo. Yung paligid, kailangan malinis yun. So, magandang gawi na napapakinabangan ng lipunan natin. Mga simpleng bagay lang, pero napapakinabangan. Okay. So, maski nga na po nga halimbawa, isa pang halimbawa is kung ikaw ay nalayo, kasi may mga panahon na ikaw ay mailalayo sa iyong mga magulang, siyempre, o sa mga kasamahan mo. Halimbawa, kung magtatapos ka na sa iyong high school, siyempre, magka-college ka. O kung ang eskwelahan sa kolehiyo ay malayo, siyempre, dahil malayo, mag-iisa ka. Ngayon, kung hindi mo natutunan yung mga gawaing bahay na itinuro sa iyo ng iyong mga magulang sa bahay, hindi mo yun madadala dun sa pupuntahan mo. Baka magutom ka kung hindi ka marunong magsaing, magluto ng ulam, o maglaban ng damit mo, babaho ka. Paano yun? So, yan. At minsan, itong mga simpleng gawain na ito, nakakatulong ito sa iba. Lalo na kung halimbawa, dun sa napuntahan mo, ay nakikita nila na magaling kang maglaba. Tapos sabi sa'yo,
Brad or kapatid, pwede ba, o kaibigan, pwede bang labhan mo itong aking damit at ako'y may pupuntahan. Bibigyan na lang kita ng ganito. O, binayadan ka. O ayun, nakatulong na sa sarili mo, nakatulong ka pa sa kaibigan mo. Ganun po. Kaya ito pong mga gawain natin, simple man yan, ito po ay merong epekto sa lipunan natin. And pangatlo na pwede nating isaalang-alang doon sa konseptong walang sino man ang maaring mabuhay para sa sarili lamang ay tayo po ay hindi maaring mabuhay nang wala ang kapwa natin. Yan. Hindi po tayo maaring mabuhay nang wala ang kapwa natin. Ang isang napakagandang example niyan ay yung istorya ng unang tao, si Adan at si Eva. Kung tutuusin, nung nilikha ng Diyos ang paraiso, ang mundo natin, sa unang araw, pangalawang araw, pangatlo, pang-apat, hanggang sa panglimang araw, ang lahat ng ginagawa ng Panginoong nating Diyos ay piniprepare niya yung pagtitirhan natin na tao. Inilagay niya lahat ng pangangailangan natin, lalo na yung pangangailangan natin sa pagkain. Kinumpleto niya yan lahat. Ang hangin, ang kalawakan, may mga ibon, lahat. Sa lupa, may mga punong kahoy, may mga halaman, may mga halamang gamot para kung may magkasakit, merong halamang gamot na panlunas. Ang tubig, ang ilog, sapa, ang dagat, napakaraming pagkain na pwedeng pagkunan ng ikabubuhay ng tao. Prepare niya lahat yung pagtitirhan natin. At sa ika-6 na araw, nilikha ng Diyos ang tao. Ang unang tao ay si Adan. So tingnan ninyo, kung tutuusin, napakarangya ng buhay noon ni Adan. Masaya siguro, siyempre. Lahat ng nakikita niya, kanya. Wala siyang kaagaw. Kasi yung mga hayop naman, meron naman silang sariling pagkain. At pwede pa nga kainin yung hayop. So yun ang kagandahan ng kapaligiran. Punong-puno ng lahat ng pangangailangan. Pero, maski ang Diyos, nakita niya na, hindi yata maganda na si Adan ay nag-iisa. Maski nga si Adan, siguro kung ako si Adan noon, mararamdaman ko na bakit ako lang yata yung nilikha dito na walang kapareho. Alangan naman nakausap ko yung kambing. Pag kinausap ko yun, ang sagot sa akin, me. O kaya yung ibon, alam mo, pag kinausap mo yung ibon, ang sasagot sa'yo, tweet. O, yung kalabaw, baka, ang isasagot sa'yo, ma. O, yan. So, nakita ng Diyos yun. Kasi napakarunong nga ng Diyos natin. Siya ang Diyos ng karunungan. Diyos ng reason. So, nakita niyo na hindi maganda na nag-iisa ang tao. Kaya, maski siya nasabi niya na hindi maganda na ang tao ay nag-iisa. So, pinatulog niya si Adan at gumawa siya ng
kasama ni Adan. Yan ang kapwa-tao. So lahat ng kapwa-tao natin ay ibinigay sa atin ng Diyos para meron tayong kasama. Yan, meron tayong kasama. Kaya dahil ibinigay yan sa atin, dahil mahal tayo ng Diyos, para hindi tayo malungkot, kailangan pahalagahan natin yung kapwa-tao natin. Ang mga magulang natin, yan, nilikha yan ng Diyos para tayo maging tao. Dahil sa kanila, naging tao tayo. So, mahalin at igalang natin ang ating mga magulang. Magandang values yan, magandang paghubog ng pagkatao natin. Kailangan gawin natin yan dito, mula dito. Ginusto natin, minahal natin. Ano pa? Yung mga kapatid natin. Kasi may mga kakilala ako, may mga kaibigan ako na solong anak. Sabi ko, kumusta naman yung kung casual na usapan? Sabi ko, kumusta naman ang maging solong anak? Sabi nila, medyo okay dahil sa'yo lahat. Yung attention, pagmamahal, ganda naman. Pero yung bang pakiramdam na parang kulang, na parang may kuwan. Kaya nga, labas sila ng labas, gusto nila maraming kaibigan. Karamihan sa mga solong anak, maraming kaibigan yan. Gusto niyan lahat meron dyan. Kasi, yun ang parang kulang, yung naghahanap ka ng kapatid. Ako nga personally, 3 kami magkakapatid, pero lahat kami lalaki. Wala kaming kapatid na babae. Kaya, ngayon, napagtatanto ko noon, kaya pala ako yung mga karamihan sa mga kaibigan ko at yung mga close sa akin ng mga kaibigan, yung mga babae. Oh. Noon yan, nabuli pa nga ako. Kala nila sa akin, bakla daw ako. Hindi yun. Naghahanap lang ako ng doon ko lang naintindihan na ako pala ay naghahanap lang ng kapatid na babae. Kaya malambing ako sa kanila. Gustong gusto ko sila na kasama. Kasi yun ang parang kulang. Kasi likas kasi sa atin na kailangan natin yung kapwa natin. Kaya tayo, yung mga kaibigan natin, oh, di ba? Minsan nga sa buhay natin, mas ginugusto natin na kasama ang mga kaibigan natin kaysa dumito tayo sa bahay. Mas maraming oras ang ginugugol natin sa labas at kasama ang mga kaibigan natin kaysa sa loob ng bahay natin. O, di ba? Totoo? O. Kasi, likas yan sa atin. Kailangan natin ang kapwa natin dahil ganun tayo dinesign, ganun tayo ginawa. Kaya hindi tayo maaaring mabuhay para sa sarili lamang natin. Walang sino man ang maaaring mabuhay para sa sarili lamang. Yan ang pang-3 punto, ang pagiging kasama ng kapwa. Ayan. So, pang-4 na punto na dito sa konseptong walang sino man ang maaring mabuhay para sa sarili lamang ay yung
tayo ay nilikha sa kalikasang para tayo sa lahat. Tayo ay nilikha sa kalikasang hindi lamang para sa ating kapwa, kundi sa lahat ng sangkatauhan. Kaya ang tanong ay, yung ginagawa ba natin ay para saan? Para kanino? Ano ba ang legacy na iiwan mo sa buhay na ito, sa mundong ibabaw na ito? Paano mo gustong maalala kung halimbawa ikaw ay mawawala na sa mundong ito? Kasi yan ang katotohanan ng buhay natin. Ang buhay natin sa mundong ito ay hindi magtatagal. Napakahaba na ng buhay natin kung makahanggang tayo sa edad na 100. So, lilipas tayo. Ngayon, ang tanong is, ano ang iiwanan nating legacy dito sa mundong ito? Ano ang maski konting nagawa mo na ikakabuti ng ating lipunan, ng sangkatauhan bilang tao? Yan ang napakahalagang tanong. Kasi bawat isa sa atin ay bahagi ng lipunan. So siguro makakabuti na gampanan natin ang ating bahagi sa lipunang ating kinabibilangan. Kung tayo ay Pilipino, magpaka-Pilipino tayo. Mahalin natin ang bansa natin, ang bansang Pilipinas. Mahalin natin ang kapwa natin Pilipino. Ipagtanggol natin ang ating kasarilan bilang isang bansang malaya. Kasi pag hindi natin ito nagawa sa sarili nating pamamaraan, ano ang magiging bahagi natin? Kaya nga ako, maski sa maliit kong pamamaraan, etong ginagawa ko, bago man to sa akin, hindi man ako masyadong marunong, nagsusumikap ako na sana ito man lang magawa ko ito para kung merong mang matutong isa o ikaw na lang, matuto ka, maging mabuti kang tao. Masaya na ako dun. Okay na yun na at least ikaw meron kang matutunan, nagawa mong maging mabuti kang tao, ayun, makapaglilingkod ka sa atin bilang isang tao. Pakikinabangan yan natin sa lahat. So, wag lang nating iisipin yung grupo na kinabibilangan natin na ito maganda to, ito gagawin dahil magbibigay ito ng honor sa pamilya ko. Kung pamilya mo lang ang iisipin mo, sa honor na maibabahagi mo sa pamilya mo, ang makikinabang yan, pamilya mo lang. Marami kasing mga bagay-bagay na maaring, kasi meron tayong nakikita, lalo na kung nag-i-engage tayo sa mga party system. Dito sa atin, grabe ang politika natin. Pero kung titingnan natin, ang political party ay ginawa yan para makapaglingkod sa lahat. Pero ang nangyayari,
sila ay naglilingkod sa kanilang partido lamang. Sino lang ang kasama. So, doon lang sa nakakarami. Tingnan yung nangyari sa kongreso natin. Yan ang isang halimbawa nitong tinatalakay natin. Na ang tao ay para sa lahat. Pero tingnan nyo, nag-aaway. Bakit? Anong nakikita nyo sa pinag-aawayan nila? Siguro ang naiisip nyo, pareho ng naiisip ko. Diba? Ganun lang naman yun eh. Yung kung ano ang ikabubuti para sa kanila. Hindi naman yung kung ano ang ikakabuti ng lahat ng Pilipino. So ipagdasal natin sila. Pagdasal natin lahat ng mga Pilipino na sana ay tayo ay magising, maunawaan natin yung kalagayan ng lipunan natin, kalagayan ng bawat pamilya, kalagayan ng bawat individual na Pilipino. Ano ang nangyayari? Ano ang pwede nating maging gabay, tulong para sa kanila? So, siguro sa atin pong simpleng pamamaraan, kasi ganun lamang po tayo kasimple, yung paggawa po ng mabuti, yung pagpili ng mabuti, isa po yan sa maaari nating panimulan para sa makatulong tayo sa ating lipunan. Sa simbahan, sa paaralan, lahat kung mapupwede para sa lahat. So yan po ang 4 na punto na maaari po nating pagkunan ng pagpapaliwanag. Bakit walang sinumang tao ang maaaring mabuhay para sa sarili lamang. Okay? Kapag yung kabaliktaran ang ginawa mo, nabubuhay ka para sa sarili mo lamang, walang kukonti yung magmamahal sa'yo. Merong magmamahal pero kukunti yun. Pero kung matutunan mo na ang lahat ng ginagawa mo ay para sa lahat, maraming magmamahal sa iyo. So, kung meron po kayong mga katanungan, mga reaksyon, o ano paman, o mga kaisipan na maganda, maaari po kayong magtanong, mag-share. Ilagay nyo lang po sa comment section ng video na ito at titingnan po natin kung ano po yung pwede nating magawa para mas lumalim pa yung talakayan natin. So, marami pong salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Yung hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel natin, pakipindot naman po ng subscription button and then pakipindot ng notification bell para po kung meron po tayong mga bagong video, updated po kayo. So, ganun lang po. And then, kung maaari po, yung mga kakilala nyo, kung na sa inyong akala ay ito ay nakakatulong sa inyo, meron kayong napupulot na aral sa talakayan natin, paki-share po. Kung hindi nyo naman po nagustuhan, i-share din po ninyo para kung hindi rin niya magustuhan, dalawa na kayo. Okay po? Salamat!